It's another day, it's another cooking vlog, and welcome to my kusina. And today, magluluto po tayo ng isa sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino ay ang adobong manok. Simple lang pero sigurado mapapa-extra rice ka. At pasok sa budget at kahit sino kayang-kayang lutuin ng adobong manok. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo para malaman niyo kung paano ko iluluto sa sarili kong version ang pagluluto ng aking adobong manok. Tara! Ang unang gagawin natin is imamarinate natin ang manok para gumanda ang lasa at texture nito bago lutuin. Ilalagay natin ang manok sa isang malinis na lalagyan. Then ilalagay na po natin ang giniling na bawang at sibuyas. Then ibubuhos natin ang toyo. Wala muna tayong ilalagay na suka para hindi tumigas ang manok. Then, ang susunod natin, lalagyan po natin ng paminta at dahon ng laurel. Haluing mabuti hanggang mabalot ang manok. I-marinate ng 1 o hanggang 2 oras, mas matagal, mas malasa at mas juicy at hindi tuyot ang manok. At para mabawasan na rin ang lansa. And then, lagyan na po natin sa ref. After ng 2 oras kalahati, pagmamarinate ng ating manok ay igigisa na po natin siya. Ayan, pinapainit na po natin yung kawali sa kalan. Pag mainit na ang kawali is, maglalagay na po tayo ng mantika. At pag mainit na yung mantika, ilalagay na po natin ang bawang. Hintayin natin maluto ang bawang. Then, isunod na natin ang sibuyas. Pag okay na, luto na ang sibuyas is, ilalagay na po natin yung minarinate nating manok. Yung iba, bago nila igisa ang manok, is pinipirito muna nila ito. At yung iba naman, dinirekta nilang igigisa without marinating the chicken. Pero ako, minarinate ko, after ng marination is, igigisa ko na siya. Ayan, including ang katas ng pinagmarinatan. Then, i-mix hanggang sa pinakailalim. Then, takpan po natin and let it simmer for 10 minutes. After 10 minutes is maglalagay na po tayo ng suka kasi kanina hindi po natin nilagay ng suka nung nagmamarinate tayo. Kaya ngayon tayo maglalagay ng suka. After natin maglagay ng suka is huwag muna natin haluin for about 10 to 15 minutes. Takpan at hayaan natin kumulo. After 10 minutes ay pwede na nating buksan. Naamoy ko na yung amoy ng adobo. Ang bango. Amoy palang ulam na. Ayan, pwede na nating haluin. And then, pwede natin i-check ang lasa kung ano ang kulang sa ating adobo, kung matabang ba siya o maalat. At saka tayo mag-a-adjust sa lasa nito. Medyo matabang, kaya maglalagay tayo ng magic sarap. At kung ayaw nyo naman ng magic sarap, pwede namang maglagay ng asin, then haluin na maigi. Maglalagay na rin pala tayo ng oyster sauce para mas kadagdag ng lasa sa ating adobo. Then mix it well again. Then tikman kung okay na yung timpla ng ating adobo. Medyo okay na yung timpla ng ating adobo, pero ako, mas gusto ko yung may konting tamis kasi yung asukal lang magbabalanse sa alat at asim ng ating adobo. Then, haluin hanggang sa pinakailalim. At tapos, i-check natin yung manok kung matigas pa o malambot na. Medyo matigas-tigas pa siya ng kaunti, kaya pakukuluan pa natin siya at tatakpan para madaling lumambot. After ng mga ilan minutes, ay check natin uli kung okay na yung manok. Ayan, medyo malambot na yung manok, kaso medyo marami pa siyang sarsa. Ang gusto ko kasi sa adobo, yung nagmamantika at walang masyadong sarsa. Kaya pakukuluan pa natin siya. May ilalagay pala tayong itlog, nakalimutan ko pa. Ayan, ilalagay natin yung itlog habang pinakukuluan natin yung ating adobo. And this time, hindi na po natin siya tatakpan. Ayan, okay na yung ating adobo. At wala na masyadong sarsa yung ating adobo, kaya okay na yan. At ready for plating. At nilagay na nga natin sa plate ang ating adobo. Ayan, di ba? Ang lapot. Wala masyadong sarsa, kaya okay na okay sa akin yan. Sarap!
And this is the finished dish. Ang chicken adobo. O, tingnan nyo, nagmamantika. Wala masyadong sarsa. Ito ang gustong-gusto ko sa adobo. Favorite. With matching egg. O, diba? Sarap kainin. Gutom na ako. Kain na ako. Oh, nandiyan pala kayo. Busy kasi ako kumakain kasi ang sarap. Sarap ng adobo ko. Yes. Kahit araw-arawin ko pang ulamin tong adobo, hindi ako magsasawa kasi ang sarap niya. At saka hindi pala ito masyadong napapanis. Thank you nga pala sa panunood. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking dish today. At kung nagustuhan nyo, just like, share, and follow me para sa mga susunod ko pang mga lutong bahay recipes. See you on my next luto. Bye!